Love or career? Dito nga po sa katanungang ito, nasubok ang 6 na taong relasyon ng nursing student na si Kira at boyfriend niya noong si Calix na nagpursue naman ng kursong engineering. Sa kabila raw kasi ng todong pagsuporta, ng assurance at adjustments na ginawa nitong si Kira para sa boyfriend niya na nagre-review noon para sa board exam, ay nagawa siya nitong iwanan para raw mag-focus sa kanyang board exam. Ang masaklap pa ay tila wala lang daw kay Calix ang 6 years na relationship nila ni Kira. Iniwan kasi siya sa ere. Bigla na lamang nawala si Calix. Walang closure, walang explanation, basta na lamang ng ghost. Kaya naman kausapin na nga po natin mula pa sa Agusan del Sur, si Kira. Kira, magandang tanghali sa'yo. Hello po. Kira, kailan pa nag-umpisa nga yung love story ninyo? So ano to, mga high school pa lang kayo ni Calix? Yes po, high school pa po. So kumusta ka na ngayon? Nag-aaral ka pa ba ng nursing? Yes po, nag-aaral pa rin po ako. Nasa third year na po ako ngayon. Medyo nag-pinning ka na. Nag-capping pala, Opo. capping. Yes po, tapos na po. Oy, congratulations. So, nakalusot na. Magbo-board ka na rin pag nakagraduate na, ano? Yes po. Sorry po. Very soon. Okay, itong si Calix Engineering, ang kinukuha niya, mas matanda ba siya sa'yo? Kasi nagre-ready na siya Yes for po. board exams. Yes po. Ilan Yung taon gap namin is Ilan? 23 years old na po siya. Hindi rin naman pala ganun kalayo, 3 years lang ang pagitan ninyo. So, kailan pa nag-umpisa itong problema na months ago lang ba o last year pa? Last year lang po. 2024. Kira, dahil nga kasi medyo may hirap nga yung mga kurso mga kinuha ninyo, At parehas kayo medyo ikaw junior, nasa junior year ka na, si Calix naman, senior na rin siya last year? O hindi? Graduate Yes. na siya, tama ba? Oo, graduate na po siya. Graduate na, kaya magbo-board exam na. Ayan, pero bakit kinailangan naman na nakipag-break ba si Calix o humingi lang ng espasyo para makapag-concentrate? Wala po talagang explanation or anything. Just ghost lang po talaga. Ganun lang, biglaan lang. Pero kwentuhan mo nga Yes kami doon sa 6 years na maayos kayo ni Calix. Kamusta ba ang relationship nyo naman noon? Nag-update kayo sa isa't isa given na busy kayo sa pag-aaral pareho? Nararamdaman mo naman na meron kang boyfriend at siya naman lalo naman pinararamdam mo sa kanya na meron din naman siyang girlfriend. Hindi ka ba nagkulang? Kwentuhan mo nga kami doon nung maayos pa ang lahat, Kira. Okay naman po yung relationship namin po. Nababalance naman po namin yung aming time namin, like for ACADS, and then for kami naman po sa aming relationship, nag-spend naman po rin kami ng time. And then, may mga away rin naman po, pero nasi-fix pa rin. And, yun na nga po, hindi naman po ako nagkulang na ipakita sa kanya yung love ko. And then, hindi na rin naman po siya nagkulang na ipakita yung pag-love niya sa akin. It just happened lang po talaga nung paparating na po yung board exam. Doon na po talaga nagsimula lahat na parang hindi ko na maramdaman yung presence niya, yung pagmamahal niya, kasi ako na po yung gumagawa ng time na magkita kami, na mag-spend ng time para sa aming dalawa. Yun na nga po. Okay. Doon na po nagsimula. Doon na nag-umpisa. Pero di ba parang mas maintindihan mo nga yung kasi sabi mo malapit na yung board exams nila. Kailan ba yung board exam ng ni Calix? I think,
ata po yun, 2025. Pero nag-start na yung review niya is September po. September na siya nag-start ng September. review and then April. Kumusta? Nangyari? Nakapasa ba si Calix? Hindi ko na po alam. Wala na kasi akong... Huh? Kasi nung ginos niya po ako, hindi ko na talaga inalam lahat kung ano na nangyari sa kanya. Wala po akong balita na po. Hindi na kayo friends sa social media? Hindi na rin po kasi blinak niya talaga po ako sa lahat ng social media po talaga. Ikaw. Baka naman kasi ganito, Kira, baka naman noong mga panahon na yun na nahihirapan na nga siya, sabi mo nga sa academics niya o sa pagre-review niya ay nangungulit ka. Baka naman guilty ka rin sa pangungulit na, alam mo yun, may isa ka pang problema naman na, andito lang ako, ba't di ka na ganito, ba't di ka na ganun? Yung totoo, Kira. Hindi naman po, kasi busy rin po naman ako. Yung ano lang talaga po, naintindihan ko po siya sa lahat kasi nga po nag-adjust rin naman po ako sa kanya. Yun nga po, yung hindi ko maintindihan, yung biglan niya na lang po akong binak. Oo, biglang binlock. And then after that, hindi ka na rin naman nag-aksaya ba ng panahon na pumunta sa sa bahay nila para tanungin, ano bang nangyari? Hindi na po. Ayoko kasi na sabihin niya na ano po. Ayoko na rin po malaman. Ayaw mo malaman ang... Kasi nasaktan. Oo. Ayoko na po malaman kung ano yung decision niya kasi yung pag-ghost niya pa lang po sa akin. Alam ko na, yun na yun. End na po talaga. Pero ikaw ba ay wala namang mga iniwan na mga messages dito kay Calix? Sa sa text message, yan, naka-block ka rin ba ron? Sinubukan mo ba lahat yan? Sinubukan ko po na mag-message sa Instagram, pero nalaman ko na lang po na naka-block pala ako, so hindi niya pala na-receive yung message ko for 1 month. After nun, wala na. And hindi na ako nag-reach out. So meron ding pride of course sa iyo, Kira, na ayaw mo akong kausapin, ayaw na rin kitang kausapin. Pero eto ako ngayon, naghihintay pa rin ng mga sagot. Ayoko na malaman kung anong sagot mo, pero ano ba 'yun? Alam ko naguguluhan ka, Kira, no? Pero kasi tama ba? Yun yung sitwasyon ngayon. Ayaw mo nang malaman yung dahilan niya, pero gusto mo naman kahit papaano malaman yung sagot na ba't mo ko iniwan? Tama ba? Yes po. Yun po. Yes po. Oo. Ayan. Pero ikaw ba ay naniniwala naman doon sa kasabihan na yung bigla na lang pag-alis at yung walang closure ay closure na yon? O hindi? Gusto mo talaga hindi? Paliwanagan mo naman ako. Para sa akin po talaga, gusto ko po talaga na may closure po talaga. Yung nangyari kasi sa amin na nasaktan po talaga ako. Kaya gusto ko talaga ng closure kasi para ma-resolve na yung nangyari sa amin. Para if nag-commit ako sa next relationship, wala na akong babalikan pa na past na kailangan tayo i-resolve. Gusto ko na maging healthy na yung next relationship ko kasi tapos na yung tapat. Yun po. Yan. Pero hindi mo ba naisip, Kira, na ikaw na lang ang magsara kung ayaw niyang mag-cooperate at ayaw niyang magpakalalaki o magpakatao na harapin ka? Kasi alam mo, kung hihintayin mo pa yung move niya, yung paliwanag niya, ikaw na ang mag-decide. Gusto mo na maka-move on ng maayos, ng payapa? Eto na ha, ako na mag-fill in the blanks ng mga kasagutan. Kung ayaw mo na sa akin, ayoko na sa'yo. Yun ang isulat mo. Kung iniwan mo ba ako o nagkamali ako, hindi. Ako ang nang iwan na sa'yo. Ayan, ako na ang umalis. Di ba pwede yun? Na ikaw na ang magdikta? Kung hindi ka naman na hinaharap. Kasi kailan kayo huli nagkausap? Matagal na? Ano ba? April ba? Matagal na po kami hindi nag-usap. Nag-start yung review niya po is September. Yun rin po yung time na cut na yung connection namin. Anniversary na pala ngayon. Ngayon September.
Di ba? Anniversary na. Nakaisang taon na, Kira. Alam mo, by this time, dapat ikaw na nga ang sumagot doon sa mga unanswered questions mo. At, ito lang yung kailangan mong bitbitin. Kailangan buuan loob mo dyan. Hindi yung kapag nagkausap kayo in the future, ay ganun ba? No. You have to stand by your decision. Panindigan mo yung desisyon mo. Kung sakasakali, ikaw na nga ang maglalagay ng mga kasagutan doon sa hinihintay mong kasagutan mula sa kanya. 'Di ba? O pagka sinabi niya, hindi naman kita iniwan, talaga naging busy lang ako. No, ako ang umalis na. O kasi wala na akong boyfriend for 1 year. Hindi na siya nagparamdam. Ikaw yon, yes, pero you cannot change my mind anymore. Kailangan ganun ang mindset, Kira. 'Di ba? Hindi pa ako nakikipag-break sa iyo 'Di ba? Nagre-review nga ako No, ako ang nakipag-break sa iyo. Pero binlock mo ako sa social media mo, kaya hindi mo nalaman yung gusto kong sabihin na nakikipag-break na ako sa iyo. Kaya, well, it's official. Break na tayo. Matagal na. Can you do that? Okay po. Diba? Ikaw pag-iisipan ko po. Oo. Ano mo na yan? Tapusin na. Kasi ano pang hinihintay mo? Nakaisang taon na. Hindi dahil sa gusto mo nang makipagrelasyon. Meron ka na ba napupusuan na bago ngayon? Diba? Meron ba? Wala po. No, yun. Pero ang sabi mo lang kanina, diba? Kung sakasakali na papasok ka na ulit sa isang relationship at para may nililingon ka pa roon sa likuran mo na, sandali, hindi kasi natapos ng maayos, hindi ko alam kung babalik pa siya Iniwan ka na, girl. 1 taon na yun. 1 buwan nga, yung iba nga, isang linggo, nawala ng komunikasyon. Alam mo na, yun na yung sagot doon. 'Di ba? Yes po. It's just a matter of paninindigan mo kung ano man yung magiging desisyon mo. Pero ikaw ba, sa totoo lang be honest, may nararamdaman ka pa para kay Calix sa ngayon? Hindi ko po tingin ko po oo, pero mas nananaig kasi yung nasaktan pa rin po kasi ako sa nangyari. Kaya kahit na may feelings pa ako sa kanya, mas nangingibaba po talaga yung galit ko, yung sakit, bakit niya ginawa yun. Kasi makakaintindi naman po ako kapag nag-explain siya sa akin bakit, like, before niya ako sinabi niya sa akin na end muna tayo kasi gusto ko mag-focus dito. Gusto ko kasi pangarap ko to pangarap ko sa pamilya ko to. Makakaintindi naman po ako, makaka-adjust naman po ako kasi po busy rin naman po ako. Ganun po. Kaya ngayon, nasaktan po talaga ako. Yan. Ang nga lang ay nag-anniversary na. 1 taon ka nang nasasaktan, 1 taon ka nang hindi sinasagot, 1 taon ka nang naghihintay na parang masakit man, pero parang tanga na pinaghintay na lang. Po. Kahit ang aso, kahit ang hayop, Kira, pangakuan mo, ikaw ang amo, napapakainin kita mamaya at hindi mo binalikan, lalayas yan. Maghahanap na yan ng sasagot doon sa sa kumakalam niyang sikmura. Magwawala na yan dyan. Ikaw naman ay tao. Mas matalino naman tayo sa aso. Hindi ba? O sa kahit anumang hayop. 'Di ba? Tayo na yung maghanap ng sagot para doon sa gutom natin na mga katanungan. 'Di ba? Ng kasagutan sa mga katanungan natin. Kaya naman ito, Kira, ibibigay ko sa iyo ang pagkakataon dito sa ating programang Heart to Heart na magbigay ng mensahe na galing sa puso mo para makarating ito kay Calix. At kung sakaling makarating ito kay Calix, ay maramdaman niya na ito na talaga for 1 year na paghihintay ang nilalaman ng iyong puso. Kira, ready ka na? Hinga muna na malalim. Ikaw na ang magsasalita dito. Go, Kira. It's as if si Calix yung kausap mo dito sa phone.
Hi sa'yo, Calix. Throughout the relationship, I'm so grateful na pinapil mo sa akin kung gaano mo ako kamahal. And honestly, nagalit ako sa'yo, nasaktan ako. Bakit mo ako blinak? Bakit ganon yung ginawa mo? Yan talaga yung naramdaman ko. And hindi ko alam kung bakit mo yun ginawa. I feel like I was left hanging kasi for 6 years, bakit mo naman gagawin yun na i-ghost ako kung pwede mo naman na explain sa akin why did you do that? Kasi makakaintindi naman ako kasi palagi naman akong nag-a-adjust, diba? Alam mo naman na always akong nag-a-adjust for you, for us, for our relationship. Alam mo naman na maiintindihan ko lahat ng sasabihin mo. Pero sana, for now, for peace, sana rin sa in your mind na mag-reach out for me. Kasi for now kasi hindi ko pa kaya na mag-reach out. Kasi nasaktan pa rin ako. Gusto ko talaga na matapos na to. And hindi ko alam kung kailan ito matatapos. Kasi I'm also battling with myself how to handle everything. Pero I just hope kung saan ka man ngayon, kung na-reach mo na yung mga pangarap mo, I hope masaya ka na. I hope na hindi ka na nag-overthink from everything. I hope na nakabawi ka na sa pamilya mo. I hope na inaalagaan mo pa rin yung sarili mo. Kira, maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento mo dito sa ating programang Heart to Heart. At sabi mo nga kanina, willing ka na mag-adjust para sa iyo, para sa kanya, para sa inyong dalawa. Ang problema nga lang, Kira, ay mukhang wala na talaga yung kayong dalawa. At tinatanong mo pa rin magpasa hanggang ngayon kung tapos na ba kayo. Kira, gusto kong tulungan kita. Bilang para nakababatang kapatid. Tapos na kayo. Wala na kayo. Masakit man, pero yan ang dapat tanggapin mo. Binlock ka na sa lahat ng social media. Wala nang eksplanasyon. Wala nang tawag sa'yo. Wala nang pagpapaliwanag. Ilagay mo na sa isip mo. Tanggapin mo na. Unti-unti. Yan yung adjustment na kailangan mo na wala na. Wala na talaga yung Kira at Calix na relationship. Hindi siya masamang tao. Naging mali lang yung paraan niya ng pag-iwan sa'yo. Pero bottom line, iniwan ka na niya. Kira, maraming salamat sa pagtawag dito sa ating programa. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.